kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po kasalukuyang nakikisalamuha ang ating Pangulo sa ating mga benepisaryo. Ngayon po, kasalukuyang nakikisalamuha ang ating Pangulo sa ating mga benepisaryo. Kasalukuyan pong namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa mga benepisaryo. Ngayon po, kasalukuyan po nga namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa ating mga benepisaryo. Kasalukuyan po ngayong namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa ating mga benepisaryo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, iniimbitahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa stage para sa ating programa. Okay na po, ma'am. Maaari na po tayong umupo. Start na tayo, ma'am. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan ng City of Manila upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Sa ating lubos na ikinagalang na Pangulo ng Bansa, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa lahat ng mga kapwa nating lingkod bayan mula sa nasyonal at lokal na pamahalaan, mga minamahal kong kapwa Manilenyo na benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o For Peace, sa inyo pong lahat isang mapagpalang araw. Mapalad kayong lahat na napili ng DSWD na maanyayahan ngayong umaga upang personal na tanggapin mula sa ating Pangulo ang tigda 25 kilong bigas na tiyak na makakatulong sa inyong mga pamilya. Batid natin ang pagsisikap ng ating Pangulo
na mapababa na ang halaga ng ating pang-araw-araw na pagkain, lalo na po ang bigas. Kaya't kasabay sana ng ating pasasalamat sa Kanya, ay hinihiling ko na isama natin siya sa ating mga dasal, ang tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat na magaganda at makabuluhang programa niya para sa ating lahat na mga Pilipino. At sana ay wag din po siyang magsawang lumingon sa ating minamahal na lungsod ng Maynila, na kapitolyo ng Pilipinas, at siya ngayong nagsisilbing lungsod na kumukupkop at nangangalaga sa pinakamataas na leader ng ating bansa. Ipinapaabot po natin ang ating taus-pusong pasasalamat kay Pangulong Marcos, at palagi po kayong welcome dito sa lungsod ng Maynila. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Mga binibini at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat. Unang-una sa iyong pakilala ng ating butihin na Mayor ng Maynila, Mayor Lacuna Pangan. At nagpapasalamat din ako, bukod pa sa iyong pakilala, ay sa napakagandang mong salita na ibinigay sa atin at ang nagbibigay ng pag-asa para sa kinabukasan ng Pilipinas. Yan po ang ating hangarin, at tayong lahat ay magandang makita na naunawaan naman ng ating mga kasamahan sa pamahalaan. Naunawaan naman na ito ang tanging pangarap nating lahat. Maraming salamat, Mayor. Ang kinatawan ng Panglimang Distrito ng Maynila, William Erwin Keng. Ang mga benepisyaryo ng 4Ps na ngayon ay makakatanggap ng ng isang sakong bigas na mas malaki pa sa kanila at mas mabigat pa sa kanila. Mga kapwa kong kasama sa ating pamahalaan, mga kagalang-galang na panauhin, magandang umaga po sa inyo lahat. Binabati ko po ng isang magandang umaga ang lahat ng mga nandito ngayon sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Tiyak pong lalong gaganda ang araw ninyo sapagkat ang pangunahing pakay natin dito ay ang pamamahagi ng mga bigas sa ating mga benepisyaryo. Bilang Pangulo at kaliham ng kagawaran ng agrikultura, patuloy po tayong gumagawa ng mga konkretong solusyon upang matugunan ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Una po, linunsad natin ang kadiwa ng Pangulo upang pagtakbuhin at direktang pag-ugnayan ang ating mga food producer at mga mamimili na consumer. Pangalawa, patuloy pa rin ang ating pagsulong para sa modernisasyon ng pagsasaka mula sa pagbibigay ng makabagong makinarya, infrastruktura, pangnaliksik hanggang sa pagtatanim, processing, distribution, marketing hanggang retail po upang madagdagan ang supply at ng ani. Gayan ng sabi ko, noong namahagi tayo ng bigas sa Camarines Sur noong isang araw po, sapat ang supply ng bigas dito sa Pilipinas. Ang kailangan lamang po ay maayos na pamamahala ng produksyon at bentahan nito. Sa katunayan, mas malaki ang ani natin noong second quarter ngayong taon kaysa sa second quarter ng nakalipas na taon.
Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante. Sa bagong Pilipinas, di na po ito pwede. Ganyan po yung kanilang ginagawa. Una-una, sila ay mag-smuggle ng bigas. Ipapasok nila ngayon dito sa Pilipinas. Ngunit, pagpasok dito sa Pilipinas, yung bigas na yan, hindi nila ilalabas sa merkado. Hindi nyo kayang bilhin pa. Hindi nila dadalhin sa palengke, hindi nila i-release. Itatago nila yan para pataasin, para mababa ang supply, tumaas ng tumaas ang presyo. Pag mataas na ang presyo, saka nilang ilalabas para kumita sila ng malaki. Hindi naman talaga tama yan. Dahil ang kanilang ginagawa ay nagbibigay napapahirap sa taong bayan. Para lang sila ay makabulsa ng malaking pera. Hindi naman siguro yan ang ating hangarin para sa pagpatakbo, lalong-lalo na sa ating pagpakain at sa pagpapaganda ng agriculture sector. Dalawa po ang pagpaganda ng agriculture sector, magkabila yan. Ay dito sa isang panig, ang kailangan natin ayusin yung sektor mismo, mataas ang produksyon, mababa ang cost of production, magandang hanapbuhay ng ating mga magsasaka. At hanggang mula sa umpisa hanggang sa kaduluduluhan na sa pag-retail na ng mga bigas ay kailangan yan po ang aming katungkulan ay kailangan ayusin namin na mabuti yan. Ngunit sa kabilang panig ay ito nga, hindi natin makokontrol, hindi natin malalaman man lang kung ano yung supply sa Pilipinas kung patuloy itong smuggling. Hindi namin maunawaan kung bakit tumaas ang presyo ng bigas. Bakit tataas ang presyo ng bigas? May supply naman sa Pilipinas. Wala namang nag-panic buying. Walang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas kung hindi ang hoarding. Kaya po pinagtibay namin ito. At kaya inaatasan ko ang lahat ng mga opisyal, mga otoridad at mga ahensya na higpitan ng gusto ang papatupad ng polisiya at batas hinggil sa issue ng bigas. Bilang patunay na ang pamahalaan ay seryoso sa pagsukbo sa smuggling, ang mga bit-bit po naming mga bigas ngayon ay mula sa mga nakumpiskang supply sa Zamboanga Port na napatunayang hindi dumaan sa legal na proseso ng importasyon. Kaysa naman po, masaya ang mga bigas na ito ay minabuti na nating ibigay sa mga mamamayan. Dumaan po ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan. Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder na ang bigas sa bansa ay ating babantayan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder, at bawal din ang mga mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Asahan po ninyo na hindi kami titigil sa patuloy na pagbuwag sa mga smuggler at hoarder na nagpapahirap sa taong bayan. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit desidido po ako na buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga illegal na operasyong ito. Ang hamon ko sa inyo, mga kapwa Pilipino, magtulungan po tayo upang malisaayos ang ating agrikultura at masakituparan ang pangarap nating bagong Pilipinas, kung saan matatag, maginhawa at panatag ang buhay ng bawat Pilipino. Sa ating pagkakaisa, tiyak na anumang hamon ay kakayanin at anumang pangarap ay matutupad.
basta't para sa sambayan ng Pilipino at para sa Pilipino. Muli, marami pong salamat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo kasama ang ating stage party para sa isang group picture kasama ang ating mga benepisyaryo. Tumayo po lahat po ng ating mga benepisyaryo. At lumapit po, closer po tayo, closer. Nagtatapos ang ating programa. Muli po, taus-pusong patuloy na suporta sa mga programa at pamamahagi ng tulong dito sa lungsod ng Maynila.